Mayong udto mga kapaglaom, among mga pagkabiabi kaninyo din sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawag sa teritoryo sa hiniusang pwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kininyong ubos nga igsoon, Riniel Capon. Karong Setyembre 20 ning 2025 among ihatudya kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamatuoran. Live kita diri karon sa headquarters sa Iglesia Adventista sa Central Mindanao. Kini yung kapaglaom, Annaliza La Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pag-ila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Kini yung kapaglaom, Miguel Ayasha Dumankas. O guben kita sa pagsaksi sa mga kalihukan ug kalampusan ini nga semana dinhi sa Mizpah Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdalag buhing paglaom, Southwestern Philippine Union Conference Secretariat Evangelism sa Bukidnon ni Arangkada. Mikabat sa 400 ka madrasa na estudyante nakabato ng school supplies ug pagkaon gikan sa Adventist Mission sa South Cotabato ug Sarangani. Og mga kababainan sa Central Mindanao Mission, midagsa alang sa pagsaulog atol sa ika-30 ka anibersaryo. Kini ug uban pang mga balita atong atangan dinilang sa Kian Mizpah Live News and Commentary. alang sa unang balita nga nagdala og paghimaya sa Dios. Southwestern Philippine Union Conference Secretariat Evangelism sa Bukidnon may arangkada. Sa bisan asa nga bahin sa probinsya, barangay, lungsod ug syudad, gipadayag ang mensahe sa pagtuo ug paglaom. Ang tanang katawhan gipadasig nga ang kahayag sa ebanghelyo mudanag sa matag panimalay. Si kapaglaom Alexis Dayaw magayagyag sa maong balita. Lalawan, Malay-Balay, Lantapan, Dulugon, ug Mailag. Ang matag misyon aktibong nagabuhat niini uban sa Executive Secretary ug pinaagi sa panagiusa na himong hapsay ug malampuson ang kalihukan. Bisan pa man sa mga hagit sa panahon nga halos matag hapon mag-ulan, nagpadayon gihapon ang kadasig sa programa ug sa mga katawhan nga miapil niini. Gay ragi ko gusto nga mo apil pero wa pay tawo nagduol sa ako lain. Muning job karon nga mahimong tool for someone to change or to be transformed sa iyang kagalingon. But it feels great knowing that you can be a partaker of the mission entrusted not just to our ministers, not just to our pastors, our church leaders, but also to all of us women. So I would like to invite you, if you are given a chance to be part of a mission, a greater cause, then be on that mission. Join and do not hesitate to say yes to it. Kini nagpakita nga bisan asa ug bisan kinsa nga magpailalom sa paggiya sa Espiritu Santo, mahimo nga gamiton sa Ginoo aron mapadayag ang iyang pulong ug makapadasig sa uban. Andi ata karon sa culmination ni ining programa nga malampuson nga naghatag og mensahe sa laing-laing dapit. Nagbilin kini og dakong impluwensya nga naghatag og paglaom og kabag-uhan sa kinabuhi. Gikan diri sa Central Mindanao Mission sa ngalan ni Valerie Albon, kini si Alexis Kate Dayaw alang sa Mizpah Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom, Alexis. Anhita mga higala sa Southern Mindanao. Mikabat sa 400 ka mga estudyante sa madrasa ang nakadawat og libreng school supplies o pagkaon.
Ang maong kalihukan gidala sa Adventist Mission nga naglangkob gikan sa South Cotabato hangtod sa Sarangani. Usa kini katinaw nga ehemplo sa pagpakabana ug pagpakig-uban sa atong kabataan alang sa kaugmaon nga masanag. Si Kapaglawom Laika Atienza maghatag sa maong balita. Kapaglawom Laika. Sana marami kayong matutulungan na madrasa. Gikan diri sa teritoryo sa Southern Mindanao Mission, kini si Laika Atienza alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglawom Laika ug kudos Adventist Mission. Mga higala alang sa rong MISPA Commentary, atong mahinabi live ang atong mga pangulo sa iglesia, Pastor Max Dante Ubos, uban ang atong Southwestern Philippine Union Conference Executive Secretaries og si Ma'am Nessie og uban si Kapaglawom Charm og Pastor Junifer Coligado. Og ato masaksihan live kumusaw nato ang atong nga pagbautismo. Kining tanan atong masaksihan mga higala diri lang sa MISPA Commentary. Yes, mga Kapaglawom, salamat kayo Kapaglawom Annaliza og dia sa atong studio. God bless ka natong tanan mga Kapaglawom. Live kita karon diri sa Central Mindanao Conference events place diri sa ato ang covered court. Atong gipahigayon ang live nga baptism sa as ending nato no, as a celebration of 1 week long nga evangelism sa Secretariat Department with us from the Southern Asia Pacific Division, our Executive Secretary of Southwestern Philippine Union Conference, and of course, with us, Pastor Joy, ang atong maabdikon ng mga Executive Secretary. I would like to give you the honor, Pastor Joy, to introduce to them. Dini sa ako nga tapat, ang ato ang maabdikon ng Executive Secretary from Western Mindanao Conference, Pastor Leoncio Guting, o ang sunod sa iya ang ato sab nga Executive Secretary sa North Central Mindanao Conference, Pastor Morente.
And yes, thank you so much sa ato mga kadagkuan nga nakiglambigit ani. And I know nalipay gani silang tanan karon. I know Ma'am Nessie is here. She is speaking Tagalog, so some of the lines that we're gonna be speaking right now will be in Tagalog. Ma'am Nessie, alam kong kinagagalak po ninyo na makita yung mga yung mga kapatiran natin na nagsipag tanggap ng mga ng katotohanan po, at salamat po talaga for coming over here. But this time we'll have Alexis, no? He will give us a report, a live report from our baptistry. What is happening there? Let us listen to this report. While we are waiting for Alexis, we would like to ask Pastor Obos, how does it feel to see this huge, massive people worshiping, gathering together, and with the secretariat leading this evangelistic work? Okay, Charm, akong gipasalamatan ang Ginoo. Of course, I am really happy seeing that people are now accepting Christ, the personal Savior, pinaagi sa atong mga kaubanan nga nasa buhat. And then, nalipay ko nga sila ni participate, personally involved with in the evangelism program. Muna nga usa ka pribilehiyo alang kanato nga makita po ng atong mga kaubanan, dili lang kay naa sa computer, dili lang kay na nagsulat dito sa ilang mga offices, pero nakita nato nga personal gyud nga ni-involved sa buluhaton sa Ginoo. Praise the Lord. When I say, when Pastor Obos said, personally involved, how does it feel, Ma'am Nessie, on your part, coming over here? You are actually residing, your office is in Silang, Cavite, and you travel just to be here to witness on this occasion, on this sacred call for our secretaries to be here. Yes, I feel really blessed to be here and inspired na magkaroon ng ganitong program where the administrative assistants are involved. I mean, they are not just working behind the scene. Now, they are working and preaching the good news of salvation. Meron silang, ngayon excited na silang mag-preach. Hindi katulad dati na nandun lang sila sa desk nila at nagwo-work sila behind the scene. Ngayon, involved na ang ating mga administrative assistant, and that is something to praise God for. Yes, praise God. Pastor Joy, I believe you have also questions. Yeah. You're curious what our executive secretaries are, thinking and feeling right now. Sa dili pa nako ihatag, Ma'am Charm, sa tuang mga banggiitan o mga buotan kami executive secretaries, atong pasalamatan yun ang moraba og nagdala ni ini nga plano. Labi na ni Pastor Obos, I know nga gi-empower siya sa Ginoo nga first time ni nga mahitabo, second time. Dito Second tas time. dinagat unya karon din ni. O atong pangutanon ng ato nga mga executive secretaries, unsa ang ilang impression, unsa ilang observation nga ang ilang nga mga subordinates. Mga subordinates nila nga mga first timer in taon ng uban, no? First timer ang uban. Unsa ilang observation nga ilang nakita sa ilang mga subordinates nga nagwalig yun, personal gayod nga nagwali sa matag venue. Aunahon nako si Pastor Guting. Pastor Guting. Makahatag gayod o kalipay o katagbawan nga ang mga secretaries gigamhan gyud sa Ginoo alang sa pagdala sa mensahe nga ako gyud nga nasaksihan ang ilag gyud nga kalipay nga nalambigit sila nining mao nga buluhaton. Og tungod ni ana sa unang pagwali dito sa Dinagat Islands, kadtong ni-appeal dito, ni-appeal mangyapon sila. Pero naiuban nga wala tungod kay napoy mga kaulangan. Kaulangan. Sa ato pa, Pastor, ang uban nag-twice, ang uban first-timer. Kaya wala man atong miagi. So, ang uban nga wala sa Dinagat, karon na maisugon kayo. Oo. Ingon anak yun ang naitabo. Pastor Morente. Okay.
Maayong udto sa tanan on Happy Sabbath. My impression at first atong panahon sa dinagat and then my feeling sa akong naobserbahan sa akong mga secretaries nga they are very tense kung unsay mahitabo despite nga sila gihatagan na og materials. At least sa akong observation ilang nabati kung unsa di ay kabugat ug unsa kasagurado ang buluhaton sa magwawali. In fact, nakaingon gid sila nga dili na basta-basta nga mura lang og para nato wala lang. Nag-prepare sila og something nga murag wala lang sa ila. Ang director o ang boss mag-usahay makahatag sa ila og pamalihog may tungod sa mga materials i-prepare para sa wali. By that time, sila na gyud ang nagwali. Human sa ilang wali, ang ilang impression is mura ba sila og di nila ma-express ang ilang kalipay. Labi na sa panahon nga na ay nakita nila, nagsudong sila sa mga hamiling kalag nga misurrender sa ilang tugalingon sa pagpabautismo. Gibati nila kung unsa ang kamahinungdanon nga ma-appeal sila sa buluhaton sa pagpandaog sa hamiling kalag. Amen for that, Pastor Ramon Morente, no? And all of us are excited to see souls transformed, lives that are called to serve God this day, mga kapaglaom, beginning this day. And for that, we would like to give you a report from Alexis Dayaw, atong reporter nga nasa field na sa baptistry, mga kapaglaom. Here, we would like to listen to Alexis. Alexis. Hamiling kalag nga nidawat sa atong Hello, mga kapaglaom. We are fixing mga kapaglaom sa ato ang field reporter, no? We would like to let you know that on the baptistry right now, we have people lining up, waiting for their turn to be in the baptistry and be facilitated by our ministers. I guess we're ready. If we're ready by atong reporter, gikan ka Alexis, are we ready? Okay. Audio, mga kapaglaom, and I know if we can have someone to just to give us a view of what is happening there right now. If atong mapan atong cameras, no, dito sa areas nga baptism, we saw people wearing baptism suit, ato ang mga gowns, and they're preparing for it, mga kapaglaom. Some are okay na, nakahuman na. Pastor Morente and Pastor and all of you here, unsay simbolo ani nganong kinahanglan gyud ta nga I just would like to reiterate kung anong kinahanglan nga i-immerse yun nato ang kaning baptism nato. Unsa ka importante ni siya when it comes to changing and transforming lives. Pastor Obos. Pastor Obos. Okay. Kaning bautismo, usa ni ka pagpaila nga atong gilubong ang atong mga sala. So usa ni nga naata sa tubig, simbolo ni nga atong mga sala ato nang gilubong. Usa po ni kabaguhan. Sa dihang nihawas ka gikan sa tubig, usa po ni nga simbolo nga na-resurrect ka sa kabaguhan. Sa atong pag-bag-o na nga pagkatao, tungod kay ikaw guided na ka sa balang espiritu. Mao ni pinakanindot kayo. O karon naa na kay pakig-uban ngadtos Ginoo, mura kang naminyo na pod. So sa ato pa kay tungod kay bag-o kang minyo, usab na pod ang imong kinabuhi. Naa na kay kauban sa una na ginusara ka, pero karon naa na kay kauban nga mao ang Ginoo. Naa na po yung mga adjustments mo. Yes, of course, kay ngano man bag-o na gud talikda naman nimo ang imong nangagi nga mga binuhatan nga dili maayo. Ma'am Nessie, your station or your site is located at? Mailag. Church. Mailag. And did you have an experience talking to people there? Kung ano yung mga pagnanais sila na mabago ang buhay nila? Ang isang experience ko doon ay merong isang interest, Bible interest, na nung unang gabi, nung nag-altar call ako, siya lang yung tumayo. But this lady, according to our pastor, she was supposed to be baptized, I think, last
evangelism crusade pero nagkasakit siya. And so this time ay talagang masayang-masaya siya na siya ay matutuloy ang bautismo. At alam mo, nakikita ko doon sa kanyang mukha nung nilapitan ko siya, yung smile niya iba talaga, na may kaligayahan sa puso niya na matutuloy ang pagtanggap niya sa Panginoon sa bautismo. Thank you so much, Ma'am Nessie, for sharing that story. I know, Pastor Joy, you are in Cabanglasan. You're assigned in Cabanglasan. Pastor Gupit was assigned, Pastor Guting was assigned in Lalawan, and Pastor Morente in San Fernando. Pastor Joy, you're not a host this time. You also have to share your experience in Cabanglasan. Then Pastor Guting will follow and Pastor Morente will follow. Ang ako nga personal nga experience nako dito sa ako nga team. Labi na sa ako ang mga sekretaris nga murag ma-inspired ko ba. Labi na ang ako nga wife nga dili gyud taon hilig mo engage og kaning evangelistic campaign apan tungod sa mao nga challenge nga gihatag sa ilahang boss ni Pastor Obos, naningkamot yun in town, no? Naningkamot, nakita nako ang ilahang labi na itong mga first time, no? Nga murag dabi ang ilahang kahadlok, pero sa diya nga nakawali sila, labi na ni Ma'am Salarda, ingon siya pa kuman niya gwali. Isa, buwaha, ganahan pa kumuwali. Ganahan pa kumuwali. So, imong nakita ba ang passion? Once nga maka-experience na gani ka sa pag-apil sa buhat sa Ginoo, ang imuhang kadasig, ang imong passion to join and to participate sa mission sa church, mura og makatakod gyud, Ma'am Charm. Lagi ganan ko ng word nga makatakod. And atong hatagan og thrill ang atong mga kapaglaom, no? Before mo hatag og experience sa Pastor Guting and Pastor Morente, ready na, I believe na nasettle na atong technical difficulty a while ago. So right now, Alexis Dayaw is ready to give us her report, mga kapaglaom. Alexis. Ginawas siya ingoy maluluwas, ginawas siyang kinabuhi. Maganan yung sundo ng kamay kalagdaan, yung katunayan. Malipayon o puno sa bala ang espiritu bisan pag maulan o mapugnaw din sa Central Mindanao Mission sa tibuok simana. Ang kadasikon sa atong mga kaigsuunan dili kayud mapungan sa pagtumbong ni ining baptism. Ining taknaa adunay 5:50 ang and still counting sa hamiling kalag nga nidawat sa atong buhing Dios. Gani mga kapaglaom, karon nga kautuhon atong masinati ang usa sa atong higala diin nidawat siya sa santo nga bautismo. Aniya si kapaglaom LV. Kapaglaom LV, unsa man imong gibati karon human sa pagdawat sa atong buhing Dios? May ito no sa tanan. Ako karon kay kanang dawat sa no kay sang akong mga experience pwede ran akong mga experience no gipa-realize niya sa ako ang kung unsa siya ka maayo, unsa siya ka unsa ang iyang gugma para sa ato sa ako kay pwede na ko ang ako experience no nga sa before wala pa nako sa gibali-bali pa nako sa gibali-bali kanang murag layaw diri layaw didto ana nga one time naka-decide ako nga mo-abroad kay lagi ang pag-provide sa pamilya no dili good enough unta to dili enough so muto naka-decide ko nga kanang mo-abroad ato kog Manila pero kay lagi siguro dili gyud gitugot dili gyud siguro kunya palakon malayo sa akong pamilya mo to nga wala ko ka ano doon na reject ko so mo to nga nalisang ko kay hala asa man ko ani wala koy kaila sa Manila so mo to nga naamang ko igagaw nga missionary kay balo ko bisan asa sila moadto so mo to nga gitawagan nila ilang kaila dito sa Manila missionary so mo to nga dito ko nakasaka sa ilaha so mo to nga at kagabi na akong hila kay syempre wa koy kaila ani dako nga syudad ana layo ra kayo sa akong nadak-an inani so mo to nga niabot ko dito sa ilaka nga inani so
niabot ko dito sa ila sa missionary sa akong gipuy-an, no, gipa-realize niya nga gidala ko niya dito nga walay kanang flow, ang flow is kanang gaan kaayo. So mato nga every night kanang sige mi og Bible study na gipailan niya sa ako kung kinsa si Jesus Christ. Ati dili ka magproblema sa pag-provide sa imong pamilya kay mismo si Jesus Christ is mag-provide para sa ato. So mo to nga naka-realize ko nga wow, grabe nani. So mo to nga nakauli ko dinhi, nabdagan kay kog nabalon nga pulong sa Ginoo nga excited kay ko muuli ba nga gusto na ko muuli og Bukidnon kay gusto ko nga kanang i-share nako sa kumbana kung unsang ako ang nabalon gikan sa Manila kay kani bitong pag kanang samua wala gid namo na practice na mag-pray ni mangaon wala gid namo na practice. So kanang moto nga dito sa Manila is moto akong natun-an gibalo na ako ako nga kanya kay kani bitong na-feelan ako sa akong kaugalingan ba ulaw naman kaayo nga mukaon ko sa grasya sa Ginoo nga dili ko magampo. So murag kulang na sa ako ba nga mukaon lang nga dili magampo. So moto nga nadala na ako akong bana happy kaayo nga akong tanang pamilya is ang akong bana naka-realize na pud kung unsa nga mo ang kuan nga pa mo duol ta sa Ginoo mo kuan ta sa iyahana. So nagpasalamat sad ko sa kaning Bible study sa mo first sa layman nga bisag ulan gabi kay hulaton yun mi niya kay ako mag-out ko sa trabaho is gabi na jud. So mao to nga nagpasalamat jud ko sa iya nga gipasabot mi niya ang akong bana then until karon nga kanang nagbautismo na ang akong tibok pamilya is murag gidawat nila ba nga fully bitaw apil lang akong anak nga 11 years old. So nalipay ko kay willing pud siya kay nalipay sad ko nakakita sa akong anak ba nga kanang siya nga makita na ko siya nga kanang gatuon pud siya sa pulong sa Ginoo. So lipay kay ko karong adlaw gyud. Praise God. Salamat kapag laom LV. Napuno gayud og kalipay tungod niining pinasahi nga baptism nga aduna na say dugang nga moduol diha sa tiilan sa Ginoo. Balik ninyo diha studio. Thank you so much, Alexis. And mga kapaglaom, we really want to show you, no, kung pila ang atong mga nabautismuhan, karon nga kabuntagon, karon nga adlaw, hoping na yung mga volunteers nato from Hope Channel or anyone who can go there and maybe use your phones, tell us kung mga unsa kadaghan ang naa didto mga kapaglaom. And we are so happy to report to you that the success of this work is because of the Holy Spirit. Now, balik ta dito sa atong, of course, joining us this afternoon is the President of Central Mindanao Conference. Oh, thank you so much. Ano tayo live nga coverage sa atuang baptism on the baptistry. At this time, mga kapaglaom, nagpadayon ang atong bautismo. And let's ask Pastor Laguna before Pastor Guting and Pastor Morente will share to us kung sila experiences. No? But Pastor Lagunday, Pastor Porfirio Lagunday Jr. is the President of Central Mindanao, mga kapaglaom. Pastor Pel, unsa kalipay nimo every time you have evangelism activities diri sa imo ang location? Of course, as a leader of this mission, mao maguni ang mandate sa atong Ginoo. Mao po ni siya ang mandate nga iyahag yung gisaaran kita matag-usa nga ubanan gyud ta niya. So dako kayong kalipay nga labi na gyud ang Southwestern Philippine Union Conference nga diri gyud gipahigayon kini siyang wali sa mga secretaries in the union. Gikan sa union o kita nagakalipay nga bisan patuod after this naa na po'y lain na po nga wali, gitawag Caravan for Mission. So, the directors of Southwestern Philippine Union Conference, padayon niya, next week. Mga lipay kayo ta nga nakikauban. So, dako kayong kalipay nga no, usara gani kahamiling kalag ang madala sa gingarian sa Ginoo. Dako na kayong kalipay sa atong langit nun nga mahan. Kay, nianhi magud siya aron sa pagpangita sa nangawala. Bosa, this is part of the joy sa ato nga church
o kami nga mga leaders, administrators, ang mga field workers, office workers, and all members of Central Mindanao Mission nagakalipay kaayo ni ini nga trabaho diri sa pagwali labi na gyud sa atong mga pangulo. Ma'am Charm, akong pangutanaw ni ako ang amigo si Pastor Lagunday. Nakita na to kung giunsa nila ba. Ang preparation ani Pastor Lagunday dili lang ni karon nga semana napay sunod semana. Mangutana ta kung say mga strategies niya Ma'am Charm kung giunsa nila ni pag-andam sama nini, dili lang biya ang venue, ang pagkatiman pa sa mga bisita. Nakita na to kung giunsa nila. Pastor Lagunday, unsay mga strategies nga inyong gibuhat sama nini? Of course, ang preparation sa ato ang pagwali, pagkatiman, aning bisan atong mga speakers, aduna tay mga committees na magidaan na. Unya, sa mga venue po, in charge na sila daan because it has been arranged and planned well nga mao ni ang mahitabo. So bisan pa tuod sa grabing ulan, hibalo man gyud nga ang Bukidnon, labi na gyud diri sentro sa Valencia, nakahiagom gyud sa mga ulan og tingali, wala tingali gabi nga way ulan. Pero pasalamat nga ang Ginoo gabuo-buo pod sa iyang ulan nga espirituhanon nga ang mga katawhan balik gihapon sila o karon naana sila naagdawat sa Santos nga bautismo while we are here naga-share sa atong reflection about aning buhat. Pastor Pel, can you tell us how many are the people nga nabaptize just today? Gipagikan ako gaganiha tingali about kini siya na I don't know kung nahurot yun to siyang 200, basta kay more than 100 na nibiya naman ko dito. Kaya nianay ko diri. Praise the So Lord. wala ko nakakuan sa exact nga kuantuwa dito sa atong administrative secretary ang ato ang report sa total baptism. Praise the Lord for that. Now, Pastor Guting, what is the best experience you have felt or experienced at this time here in CMM? Knowing that you're assigned in Lalawan, may mga kakaiba po ba kayo experience doon? Tinatagalog na natin para maka-join si Ma'am Nessie. Pastor. Ang kasinatian sa mga secretaries, ilabi na sa kamubo raba sa panahon. Nga usa ka semana nga maminaw ang mga tao. Mao nang usa sa participants nga mao si Sir Jared Nantes. Matod pa niya nga kon ingon ani nga usara ka semana pananglitan og ako usa ka tumatambungay. Murag dili pagid ko maka-decide kung ingon ani ra ka mubo ang maong panahon. Apan ako siya nga gitubag nga diha gid makita ang gahom sa maayong balita nga nagausab sa kinabuhi sa mga tao. Nga bisan sa kamubo sa panahon, makahimo sila sa ilang maalamon nga pagpili sa pag-alagad sa Dios. O kini nakadugang pod sa ilang nga pagtuo nga nalambigit sila. Ilabi na kadtong serenading nga gihimo. Nga ang serenade nakahatag pod nila og dugang involvement o kalipay nga ingon ani di ay. Ingon ani di ay ang buhat og nalipay sila nga nahimo na gipadasig nga naapil sila mata og sayo dayon nakita nila ang mga katawhan sa ilasab nga pagtubag sa mao nga mga sakripisyo nga gihimo sa ato nga mga magwawali. Ma'am Charm, sa dili pa nako pod pangayoon og mga observation si Pastor Morente. Sa ato nga team dito sa Kabanglasan, dili lang nahimong benepisyo ang mga kaigsuonan. Pati pod sa team. Di ba dito sa office, talagsar biya ta mag-istoryahanay kay busy pa sa trabaho. Pero nakita nako nga ang closeness og ang pag-ila sa matagusa, murag nakahatag ba og banding. No, labi na ko dili lang sa ato nga mga sekretary sa union,
Labi na po sa uban nga mga mission nga. Mura ba og looking forward bitaw nga. Magkita na punta. Mura og mag-abot na punta. So, mo na nga ko ang personal experience sa pagkuyog-kuyog sa ato nga mga sekretaris. Kang Pastor Morinti. Pastor Morinti, unsa po di mong nakita? Sa akong observation sa akong mga kauban nga mga administrative assistants, kung i-compare na to sa first na to nga gibuhat ito sa dinagat ug karon, naagay improvement. Kay kibali ang ilang experience dito, at that time very tense. Karon lesser na gamay ang ilang tension ang bahitungod sa ilang bahin isip sila mahimong mga speakers. And after that, ako nakita nga human sila makahimo sa ilang part, grabe ang ilang kalipay. Ilang kalipay o labi na kay gi-combine kini sa eksperyensya sa serenading. Makita nimo ang ilang kadasig ug ang ilang kalipay nga sila kabahin sa mao nga evangelism nga gibuhat dinhi. Og labi na gyud nga sila makahimos pagwali sa ilang kaugalingon nga version. Gi-enhance nila ang mga materials gihatag sa ila og sa ilang pag-expound, sa ilang pagpakigsulti. Nakita nako ang dako nga improvement. Gani kung uban sa grasya sa Ginoo mapadayon gid kini nga programa. So, salamatan nato ang initiative ni Pastor Obos nga kini nasmugna gini nga programa. Kaya gani sila, they are looking forward for another schedule sa maong wali. I-anticipate sila unsay mga mahitabo. Labi na kay dinhi grabe ang pag-entertain sa atong mission under the leadership of Pastor Lagunday. Mura ba og another tense na pud sila nga what if kung dito na pud ni sa ato So nag-institute na sila ni Ana. Anyway, benchmark na, Pastor. Yeah, atong itugyan sa Ginoo kay wa ta kabalo kung unsay sunod nga plano sa Ginoo ana. So akong naobserbahan gyud nga nahimong malipayon gyud sila nga directly involved sila sa maong evangelistic program. Thank you so much, Pastor Morente, and all of you, Pastor Go, thanks for sharing, Pastor Joy, and Pastor Pel, how many, pila ka exact number of baptized individuals today? Sumala sa atong administrative nga secretary, report siya karon, ang total gyud nga nabautismohan karon way labot tong miaging Sabado, karon lang yung adlaw 179. Amen. Praise the Lord. Okay, karong umabot nga Sabado na pod kay ang katong uban nga mga pending isagol naman lang to sa kuan pod. So 179 ang dinhi karon nga diha sa baptistry. Ma'am Nessie, how do you appreciate the number of people that are being added now to the church membership? Of course, I praise the Lord. You know, hearing that there are 179 precious souls who accepted Jesus as their personal Savior. Ang susunod po niyan ay, of course, we need to welcome them into the church family. And ang hamon ko sa mga local churches ay make sure na itatala ang kanilang mga pangalan sa membership record book para ma-follow up ng mga pastors kasi they need nurturing and guidance as they journey into this new life, spiritual life na kanilang tinanggap. Yun po ang pinaka-importante. Although, as I mentioned earlier, pinaka-importante ay ang matala ang ating mga pangalan sa langit na bayan. Agree. And that is our prayer also for these 179 souls that accepted Jesus. Praise the Lord. Pastor Obos, what prompted you? Actually, the Holy Spirit is really the one whispering it to our ears, no? Kung ano ang mga gagawin. But then there's also something in yourself na parang what have you witnessed or ano yung nakita mo? Bakit nagkaroon ng ganitong event? Kasi sabi ni Ellen White, sana may 20 souls pero ngayon iisa lang kasi hindi involved yung iba. There is no such what we call sense of responsibility. Now I'm happy that our administrative assistants are now really feeling yung parang nagkaisa. At saka they are really involved in doing soul saving. And I'm happy for that. I still believe na gagamitin sila. And hindi lang, simula lang to ha, simula lang. Kasi yung iba,
Ma'am Nancy, yung iba gusto ng, Pastor, yung simula lang naman pala ang mahirap. No? So, sinugdanan lang. Pero karon, nakita na nato nga sila medyo okay na and we are looking forward na sa sunod, mas kampante na sila o mas okay na ang atong evangelism program. Yes, thank you so much. And right now, our newly baptized members are now preparing for our Sabbath afternoon program. We will welcome them later. But right now, I would like to give the floor to each of our panelists here to tell us how we can nurture these people, these lives, whom God has entrusted to each of our churches, especially dito po sa Central Mindanao Mission. I'd like to begin with Pastor Pel, since siya yung host dito. Siya yung presidente. So, anong strategies? Yung nurturing activity natin, what are your plans? What can we do when it comes to like, kasi yung nangyari, Ma'am Nancy, ano lang parang introduction, a discovery of who God is, but then the journey, this is just the starting of their journey. So, meron pa yung mga kasunod. Pastor Lagunday. Importante kayo diri sa Central Mindanao Mission, ang ginapahibalo na to, nga after the baptism, kanang tanan nga nabautismuhan, ma-appeal gyud na siya sa care group. And then, kinsa-kinsa nila, they will be makitawag nga involved sa next na po na to, nga sa mga ministeryo sa church o sa atong evangelism. And that's why karon matag-usagin na nila, and it is the tradition of Central Mindanao Mission, nga doon na sila Bible, doon na po sila ilagda. Karon madawat gina nila dinhi. And then, they are going to continue, labi na using those newly baptized, especially they have relatives, they have, kinisiyang gitawag nga families, nga angayan na po nato kayo, nga hatagan sa mensahe. So that's the nurturing methodology nga pinaka-epektibo nga i-appeal gyud sila sa care group. I-appeal gyud sila sa tanan nga trabaho sa misyon. I-appeal gyud sila sa mga buluhaton diya sa iglesia. Thank you. Tudluan gyud sila. Nakoy isumpay, Ma'am Charm, sa gisulti ni Pastor Lagunday. Kaya usay magod ang concept o perception sa mga kaigsuonan ng ilang responsibility taman ra sa wali. So, mo suporta, mo hatag financial support, kung dili lang diha, Pastor Lagunday. Once nga ma-involve sila sa care group, ma-appeal gihapon ang ilang participation sa matag panahon. Sa ilang paghinanglan kay mahimo man silang, di o si gwapo nga term na, mahimo silang sponsor sa matag kandidato nga na-appeal nga mindawa sa Santos Bautismo. Yes. Pastor, you wanna add? Okay, salamat nga inyo nang naisgutan. Actually, ang uban ng utana, Pastor, karon pa mamay nakaita nga nagwali mo, totoo mag-serenade pa mo. Kita atong gimodel. Ang unsa ilang buhaton, mao na nga, ingingnan ako sila, we are not only focused on preaching, but to model, o kung saan ninyo pag-nurture, puhon, yung nakuusani ani ang serenading. Kinahanglan na amoy kontak sa mga bag-o nga nga bautismohan, o humani ani dili mo muundang sa pagtuon. Mao nay usa ka dako kayo nga gibilin nato sa ila because we are hitting two birds, not only training with our administrative assistants nga mahimo silang involved sa evangelism, but also we are looking forward nga kaning atong mga nabautismohan sila pod ang mo Bible study sunod. No, sila na pod ang mahimo nga magamit nato sa evangelism program. Thank you for that, Pastor. And now, we also would like to listen kung ano yung mga, paano naman natin in-nurture yung mga, kumbaga, nasindihan na gustong mag-preach. Let's have our executive secretaries from WMC. Paano po ninyo ngayon in-nurture, Pastor, itong mga secretaries, administrative assistants natin na parang ganadong-ganado na sila nang preach uli. Do you have maybe plans or programs in your mind on how to keep that fire in them?
ang mahinungdanon nga ang ato nga mga secretaries nga ilagyod nga nabati ang ilasab nga mga kakulangon o ilagyod nga nasinati nga ang Ginoo nagsangkap kanila. Sa ato pa nga kiniunta nga programa dili lang kay gina-model dinhi sa Southwestern Philippine Union Conference nga mapadayon gyapon bisan pa didto sa conferences and mission nga matagaan pod og dugang nga budget alang sa paghimo pod niini dito sa mao nga mga mission and conferences. So kani nga kasinatian maghatag ni nila og dugang nga gugma o commitment alang sa buhat sa Dios. Amen for that, Pastor. Pastor Morente. Okay, sa ako silang, in fact, ako na silang ginasultian. Every time nga, every night sa experience, anak ko na siya nahitabo observation, ako silang giingnan nga, timanin ninyo, katong experience, di ninyo na malimtan. In other words, kana siya nga mga experience makapadasig pigid sila. What if wala mo nag-uban ani, wala mo'y ikasugilon kung unsa day ang paghimo sa evangelistic crusade. So ako silang gina-encourage pinaagi sa paghatag nila og unsa ka importante ang murabaw ginagmay nga experience apan kana maoy makahatag nila og encouragement nga magbuhat pagid sila og daghan. Okay? So gani akong giingnan, observe gyud mo sa mga magwawali labi na online naman karon kay aron nga makabalo unsaon sa pag-expound, paghatag og mga techniques sa pag-deliver. Ako na silang giingana sa pag-nurture. Because I know, naa sila yung mga talento. Galing lang kay, wala lang sila na top. Okay? So karon nga naka-experience na sila, ako gina-encourage nga, dili na sila muhunong ani. Kung dili, mo-encourage pa sila uban, o kung naay mga kahigayunan nga sila i-approach nga maghimo ana, di gid sila mabalibad because it is a great privilege and opportunity for them to grow. Thank aron you. makabalo po siya maya. Thank you so much to all of you, our executive secretaries from the different missions and conferences. Pastor Porfirio Lagunday Jr., salamat kaayo. Grabe ang among na-experience diri sa Central Mindanao, makabubuhong nga pagkaabunda. Patining. Oh, Patining. not just sa food, mga kapaglawom, but the warmness of people here. Daghan kayong salamat na. I'll give you a quickly. Gamay lang ang panahon para inyong mga pasalamatan. Ang gusto niyo pasalamatan. Let's start off. Ma'am Nessie, kung sino yung gusto mong pasalamatan ngayong hapon or the entire week na nandito po kayo? Una sa lahat ay aking pinapasalamatan ng Panginoon na binigyan ako ng opportunity na mag-join sa SWPUC Evangelism Series. And pinapasalamatan ko rin ang magandang preparation and welcome hospitality of the Union and as well as the Mission, Central Mindanao Mission. Talagang yung pagsabi ko nga alagang SPUC, SWPUC, alagang CMM, napakaganda, napaka-warm. Kaya feel at home ako dito. Oh, alam mo na yung binaki, ma'am. Nakakain ka na ng binaki. Yung ba yung corn? Yes! Pero unti lang yung nakain ko. Pastor Obos. Okay, ato pasalamatan na Ginoo o labaw na sa akong mga kaubanan, executive secretaries, o labaw na sa atong amigo, of course, ang atong presidente dire sa CMM, o ang iyang mga kaubanang administrators nga nagpaluyo sa buluhaton. Daghang salamat sa atong mga administrative assistants nga nikig-uban, nikig-duyog. Salamat og kang Ma'am Nisi, of course, nga niya siya karon nagsuportar sa ato. Thank Pastor you. Morente. Yes, atong pasalamatan labi sa tanan ang Ginoo nga naghatag og kaalam-alang sa atong mga leaders nga makahimo og mga ingon-aning mga programa nga sa diin ang tanan nga mga magbubuhat sa office og sa mga ngadto sa mga kaigsunan ma-involve kay mao man ang ato nga tuyo gyud nga ma-involve gyud ang tanan, makahatag encouragement sa ila nga sila maka-experience pod sa pagbuhat gyud sa bulaton nga kinahanglan kitang tanan gyud magbuhat niya ni busa. Pasalamatan ako dako
ang maong talagsaon nga kaalam nga gihatag sa Ginoo sa atong mga leaders. Pastor Guting? Ako sab nga gipasalamatan ang puwersa sa Lalawan Seventh-day Adventist Church nga sa matag gabi na sila bisan og grabe ang ulan. Og ako sab pasalamatan ang tanan nga mga administrative assistant nga ni-appeal niini og ako pong giawhag katong wa mo appeal nga sa sunod og naapa mo appeal gid sila alang niining maong kalihukan. Og labaw sa tanan ako sa gipasalamatan ang Southwestern Philippine Union Conference nga nagapadayon gyud sa pagsuporta niini og labaw sa tanan ang gahom gyud nga nasinati nga gikan sa atong labawng makagagahom. Amen. Thank you so much, Pastor Lagunday. Salamat kayo sa tanan. Labi na kayo sa atong Ginoo, labi na sa inyong pakiguban o inyong pagpili, Pastor Dante Obos, nga dinhi ang binyo karon. Next year, asa ka inyong pilion. Ayno, mga nga asa dapita, magakalipay gyud sa suporta niini sa pagampo. Salamat kayo sa tanan nga mga executive secretaries, administrative secretaries sa different missions and conferences. Thank you so much for the experience with us. Experience with us. Pastor Jennifer. Una, pasalamatan ako ang Ginoo o sa knowledge nga gihatag kang Pastor Obos. At least ma-feel po sa among asawa, no? Isip nga mga sekretaris po na among wife with Pastor Pamunag, nga ma-feel po nila ang among cooperation ug support sa buhat sa Ginoo. Og labi na sa tanan nga mga kaigsunan sa matag iglesia sa inyong panahon, financially, emotionally, ug uban pang klase nga pag-apil, paglambigit ini nga buhat, bisag ulan, mabasa man mo mga kaigsunan ang uban gipangilantan, pero nakita nako ang inyong kalipay sa pagbuhat sa Ginoo. Dili man mi makabalos sa inyong mga sakripisyo, apan ang hinaot ko ang Dios nakakita sa iyong panginanglan o ang Ginoo magabalos kaninyo. Your labor is not in vain, mga kapaglaom. Ang tanang mga single deeds of kindness, single act of unselfishness, tanan kinig nakitaan sa atong langit ng amahan, mga kapaglaom. We would like to congratulate each of our church members as well as our church pastors, district pastors, ang mga elders, ang tanan nga naglihok, nagluto, nagdala og pagkaon, nag-arrange sa mga bangko, naglimpyo, tanan-tanan kamo among nakita kung unsa ka bulahan kining lugara ang CMM kay naghugpong, nagtinambayayungay ang matag usa labi na sa mga proyekto nga ingon ani, and praise the Lord. To God be the glory for the success, and I also would like to congratulate our teams from technical to food to committees, to the different committees, drivers especially. Salamat kaayo ninyong tanan. Special mention, Reinhardt, Pundara, and Rihanna, and of course, si Nadine for sustaining our nightly broadcast, as well as our technical staff nga naagyo diri, mga kapaglaom. Salamat kaninyong tanan. And again, to God be all the glory. Amen. This time, we'd like to ask Pastor Ubos to pray and offer a prayer for our newly baptized members of this church. Magampo ta, mga kaigsunan. Dalaygon sinimbahon nga Dios. Salamat sa kadaugan. Salamat Ginoo sa kalipay nga imong gihatag sa iglesia. Salamat usab sa mga kalag karon nga nadugang sa iglesia. O Dios, kami nagaampo sa ilang panag-uli karon. Naibalo kami nga adunay mga dagkong nga mapagsulay nga ilang masagubang. Nagaampo kami Ginoo nga imo silang panalipdan. Ihatag kanila Ginoo ang kagahom. Ikaw nagasaad nga ang balang espiritu mao'y magauban kanila og makapalig-on kanila sa makalhutay sila sa pag-alagad. O Dios, nagaampo usab kami sa mga kaigsunan nga diin maoy magmatuto niani. Magabiya kami nianing dapita nga puno sa kalipay tungod kay naa kami mga kaigsunan nga naghatag og panahon alang sa mga bag-ong nga bautismuhan. O Dios, nagaampo usab kami gikan sa mga laiko,
sa among mga magbubuhat nga mga pastors o sa tanan namong magbubuhat ni ani nga misyon nga samtang sila nagkahiyo sa Dios sa pagtinamayungay alang sa buhat sa pagpalig-on sa mga bag-ong nga bautismuhan ang panalangin sa Ginoo manaa kanila og panalipdi sila kanunay o Dios gikan sa mga katalagman himua nga lipaya sila kanunay sa paghiusa aron sa imong pagpadayag kaming tanan magkitanay na ng langitong puluyanan. Salamat sa pakiguban kanimo gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus manuluwas. Amen. And amen. Daghang salamat mga kapaglaom and continue serving God wherever you are. And ato karong ibalik ang kapaglaom Ayesha alang sa mga dugang nga detalye, dugang mga balita nga nakalap sulod sa Southwestern Philippine Union Conference. Kapaglaom Charm, yan ang update. Dugang report gikan sa Central Mindanao Mission. Daghang kababayinan ang midagsa aron sa pagsaulog sa ilang ika-30 nga anibersaryo. Ang kalihukan nagpakita sa pagkaghiusa o kusganong pagtuo sa mga kababayinan nga nagsuporta sa bulhaton sa iglesia sulod sa 3 ka dekada. Si Kapaglaom Valerie Albon, magabalita. Kapaglaom. Sa ika-30 anibersaryo sa Women's Ministry, nagkahiusa ang mga kababainhan sa nagkada iglesia nga dunay temang upholding, encouraging, and challenging women in their pilgrimage as disciples of Jesus Christ. Kini nga programa gitambuhan sa labil kung kulang 1,400 ka mga delegado. Di nakaambit og nadasig sa mga mensahe. Di na ma-express ang kalipay nga daghang kayo mi nga katunan nga diin makapahimo ka na mo palig-on sa amo ang pagtuo, pag-alagad nga diin sa malabot nga mga kapanahunan magamit namo ni. I am 88 years old. Pinakauna gyud ko nga na-join atong 2014. Malipayon jud ko kayo. Ni-improve jud kumayo ang women's ministry. Pasalamat ko nga mayo gyud ang Ginoo gyud ang nag-guide ni ining ministry ha kay wa man gini mabordoy. It has greatly improved. Women are active right now. Women are growing, moving, encouraged and strengthened to win more souls, and we know that the women can do a great thing. Women can do great things for God to hasten the coming of the Lord Jesus Christ. I am happy and encouraged tungod sa inyong participation nining 30th anniversary of our women's ministries nga nikabat na yung 30 ka tuig. With this, 1,300 or 1,400 kung mag-participate ang matag-usa ka mga kababayan, a result of 1,400 usab nga madaog sa inharian sa Ginoo aron mapadali ang pagbalik sa Ginoo kitang tanan makapahulay na sa langit nun nga puluanan. Usa, God bless you mga kababayan. Padayon sa buhat. Ang ato ang mga kaigsuunan, grabe overwhelming kaayo ang ilang response. Saka Ma'am Plenny Kamagay nga mao'y unang director nato og si Ma'am Pinky Golfan o kauban sa ato ang present karon nga Women and Family Life Director sa SWPUC. Kauban sad sa mga pioneers nato nga naa diri sa Bukidnon ang mga kababainhan nga gikan kaniadto sa pagmugna niini hangtod karon nagpadayon sila sa pagsuporta sa ato ang departamento sa Women's Ministry of Family Life. Malipayon kita nga we need to reach our world and go forward for the Lord's work. A woman can change a village. How much more a whole congregation of women? Gikan din sa Central Mindanao Gymnasium, kini si Valerie Albon alang sa MISPA, Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglaom Valerie. Anita sa Western Mindanao, ipahigayon ang usa ka pinasahing spiritual retreat sa Mas Amaykos Dipolog nga nagpaligon sa pagtuo ug disiplina sa mga estudyante. Pinagi sa mga kalihukan, gihatagan og dakong bili ang espirituhanong pagtubo ug pagkugi sa pagtulunan nga naghatag inspirasyon alang sa tanang kabatanunan nga mitambong. Si Kapaglaom Ryan Shine Bagsikan magahatag sa report.
Naghiusang mga estudyante sa Mas Amigos Tipolog Chapter alang sa spiritual retreat nga gipahigayon gikan nining adlaw sa Biyernes, Agosto 29 hangtod sa Domingo, Agosto 31, 2025 sa Ulingan SDA Church, Purok Ofesco, Dipolog City. Ang kalihukan gablihan alang sa tanang miyembro sa Mas Amigos ug ila isip usa ka paagi sa pagpaduol sa Ginoo ug pagpangandam sa estudyante sa ilang pag-eskwela. Sulod sa tulo ka adlaw nga retreat, gipahigayon ang mga aktibidad sama sa Sabbath worship, orientation ug morning devotional. Ang matag session naghatag kahigayunan sa mga estudyante nga masabtan ang ilang katuyuan ug mas lig-on ang ilang espiritual nga pundasyon. Ang lesson nga ako na-learn sa retreat mao ang pagpadasig or pag-encourage sa mga tao nga nawala sa pagtuo ug sa of course sa lift up silang spiritualness. Isip usa ka student sa public institution o Adventist youth, makahimo ko sa pagtabang nila, sa pag-encourage kanila, kay nasayod ko nga buhat kini, sakto ni, o buhat kini sa Ginoo. Gawa sa espiritual nga kalambuan, nakatabang usab ang retreat sa paghiusa sa mga estudyante. Pinaagi sa fellowship ug team building, mas nahimong magkasinabtanay ug magkahiusa ang mga kabatanunan sa organisasyon. Isip usa ka estudyante nga nagtungha sa eskwelahan nga napuno og diskriminasyon, napabalik ug napalig-on ang akong disiplina sa akong kaugalingon, pinaagi sa mong ginahimo nga spiritual retreat diri sa Mas Amigos Dipolog Chapter. Tungod kay pinaagi sa mga mensahe nga akong nadunggan, nakahatag kinig kalig-on sa akong pagtuo nga kinahanglan akong mubarog taliwala sa mga pagsulay nga akong nasinatian sa matag karon og unya sa panahon nga ako magatungha. Nagpabilin nga timaan sa kalihukan ang panaghiusa ug kadasig nga gihugot sa mga estudyante. Kini nagpakita nga ang espiritual nga pagpangandam mahimong lig-o nga pundasyon alang sa ilang eskwela ug pagkinabuhi sa adlaw-adlaw. Ang Mas Amigos Spiritual Retreat naghatag og bag-ong pisug sa mga estudyante. Dili lang kini nagpalig-on silang pagtuo, apan nakatabang usab sa ilang pagtungha silang tulungaan nga dunay kadasig nga magpadayon sa pagtuon nga puno sa disiplina, panaghiusa ug pagtuo sa Ginoo bisan taliwala sa mga hagit sa klase. Gikaninhi sa Ulingan SDA Church, Dipolog City, kini si Ryan Bagsikan alang sa Mispa Live News and Commentary. Daang salamat kapaglaom Ryan Bagsikan. Dugang report mga higala sa maong headquarters sa iglesia. Gipahigayon ng usa ka Mas Amigos Acceptance and Orientation Night. Dinhi gipadayag sa mga kabatanunan ang ilang katuyuan isip mga bag-ong miyembro uban ang saad sa pagalagad ug pagpalig-on sa ilang espirituhanong panaw. Si kapaglaom Chris Cero magabalita. Kapaglaom Chris. Usa sa labing gi-highlight sa Mas Amigos Dipolog Chapter sa Spiritual Retreat mao ang Acceptance ug Orientation Night nga gipahigayon atol sa Sabado sa gabi, Agosto 30, 2025. Dinhi gipadayag sa organisasyon ang katuyuan ug papel sa mga miyembro isip kabahin sa espiritual nga pamilya. Ang acceptance ceremony nagpakita diin ang mga bag-ong miyembro gidungag ug gidawat nga sama sa pagdawat sa Dios nga walay pili. Kini naghatag og simbolismo nga ang Mas Amigos usa ka panimalay nga bukas para sa tanan. Para sa kuha, isip usa ka bag-ong miyembro aning organisasyon, ang orientation ang pinakaimportante kay diri mahibawan ug masabtan ug unsa ang Mas Amigos organization. Maunang nagpasalamat kay kog dako nga nakaapil ko niini nga organisasyon kay kini makatabang sa akong pag-eskwela isip isa ka estudyanteng Adventista. Samtang sa orientation gipatinaw ang tumong misyon ug gimbuhaton sa organisasyon. Gilauman nga pinaagi niini mas masabtan sa mga miyembro ang ilang papel ug katuyuan, dili lang sa akademikanhon nga kinabuhi apan labaw sa tanan sa espiritual nga pagtuho. Para nako isa sa mga first year college student, ang pagdawat sa Mas Amigos isa kini ka pribilehyo tungod kay kini makatabang ug dugang pagdasig sa akong kaugalingon sa pag-alagad sa Ginoo. Hilabi na og na ako'y klase matag Sabado, makahimo ko sa pagbarog sa akong pagtuo pinaagi niini nga organisasyon. Makita sa mga nawong sa estudyante ang kalipay ug paglaom samtang ilang gidawat ang papel isip tagpahat sa kamatuoran ngadto sa uban. Hilabi na sulod sa ilang mga tulunghaan ug pagpabilin nga buutan ang mga estudyante.
Ang acceptance ug orientation night nagpahinumdum nga ang pagkamiyembro sa Mas Amigos usa ka pagtugot sa Ginoo ug usa ka commitment nga magdala og kahayag ug katuyuan sa matag estudyante. Gikan dinhi sa Ulingan SDA Church sa Polog City, kini si Chris Cero alang sa Misba Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Chris. Og mga higala karon ang ika-75 nga anibersaryo sa atong World Pathfinder Day og gani man ang atong amahan sa Southwestern Philippine Union Conference, Youth Director Pastor Junifer Coligado adunay mensahe nga makapadasig mga kapaglaom. Ato kining tanawon. Happy 75th Pathfinder Day. My beloved Adventist youth of Southwestern Philippine Union Conference, today we celebrate God's calling for every young people to live with purpose and passion for His mission. As Pathfinders, we are not only wearing a uniform, we are carrying a secret identity as disciples of Jesus Christ. Through the Pathfinder ministry, we are trained to be strong in faith, faithful in service, and courageous in witness. Every campuri, every drill, every song, and every activity is designed to prepare us to be the hands and feet of Jesus Christ to a world in need of hope. We invite all our Adventist youth to actively join and participate in the programs of the youth ministries. Together, let us go together in Christ, develop our gifts, and stand boldly to share the message of salvation. When we serve through Pathfinder ministry, we serve with courage. When we lead with compassion. And when we witness with the power of the Holy Spirit. Young people of Southwestern Philippine Union Conference, let us rise and shine as Pathfinders of faith, courage and service, agents of light in our school, communities, and families until Jesus comes again. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you whenever you go, according to Joshua 1:9. Once again, happy 75th Pathfinder Day. Daghang salamat Pastor Coligado sa makapadasig nga pahinumdom. Happy Sabbath mga kapaglaom! Kamusta man ang inyo nga simana? Ug unsa may mga challenges nga inyong natubang tungod sa ato nga weather? Karon mga kapaglaom, aron andam kita sa atong panahon for next week, September 21 to 27, 2025. Join me as I break down next week's weather forecast. On Monday, the city will experience hot and humid conditions with highs of around 30 to 31 degrees Celsius and a low of 24 to 25 degrees Celsius with afternoon showers likely. Tuesday will bring similar weather with highs near 30 degrees Celsius and lows around 24 degrees Celsius along with the possibility of scattered thunderstorms. On Wednesday, temperatures will remain steady at 30 to 31 degrees Celsius in the day and 24 to 25 degrees Celsius at night with cloudy skies and rain mostly likely in the afternoon or evening. Thursday may be slightly less hot with daytime highs around 29 to 30 degrees Celsius and lows near 24 degrees Celsius but with chances of rain earlier in the day. By Friday, mga kapalaom, conditions return to warm and humid reaching up to 30 degrees Celsius in the afternoon and 24 to 25 degrees Celsius overnight with thunderstorms expected later in the day. On Saturday, mga kapaglaom, the pattern continues with highs of 30 to 31 degrees Celsius and lows of 24 to 25 degrees Celsius with humid conditions and possible late-day storms. Finally, on Sunday, the temperature will remain at about 30 degrees Celsius during the day and 24 at night with clouds cover and a chance of rain persisting. The sun will set at Friday on 5:36 and 5:35 on Saturday.
To stay cool kapag laom in classes or at office during hot and humid days, it helps to stay hydrated by keeping a water bottle handy and sipping regularly throughout the day. Wearing light, breathable clothing made of cotton or other airy fabrics can also be a great help. Small items like a portable mini fan, a foldable mini fan, or even a dump tissue on your wrist, neck, or temples can provide quick relief. If possible, try to sit near a window fan or air-conditioned spot for a better airflow and take short movement breaks to improve circulation and avoid feeling sluggish. Choosing lighter meals and limiting caffeine can also be a help to regulate body temperature, while refreshing your skin with a damp cloth or face mist gives instant comfort. These small habits can make it much easier to stay comfortable and focused despite the heat. Hugot panahon na po kita, mga kapaglaom. Dapat dili rata sa weather anda mga kapaglaom apan apilaw sab sa tinuod. Ang tinuod nga basin para sa imo special tanan pero sa iya casual radi ay. In Isaiah 43:4 it says, "Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, you are deeply valued and by God mga kapaglaom. So walk with confidence knowing His love makes you truly special." Ay may galaya siya dumankas nagapahinumdom maskin unsang panahon. Pahiyom kay kita may Ginoo nagauban ka nato rason ang matag adlaw matahom. Daghang salamat kapaglaom Ayesha. It's indeed you are precious mga kapaglaom sa mata sa Ginoo. So walk with confidence wherever you go. Thank you so much kapaglaom Ayesha. And this week, this Sabbath is the culmination of our secretariat evangelism. We all know that our secretaries, me myself, virtual lang nga secretary, dili gid lalim. Kita ang himo sa mga buluhaton nga dili makaya pod sa atong mga boss, sa atong mga directors. But this time it's a very special event kay sila gid dili lang sila, di ba atong mga director kay sila magid ang mag-speak, but during that time sila ang kuan di ba sa mga wali or di ba sa mga yes, behind the scenes. But this time sila na gyud ang ning speak mga kapaglaom, and we praise God sa success sa tanan nato mga executive secretaries, mga secretaries sa tibuok nga union. We praise the Lord for your dedication in this ministry. And kapag laom no, di po nato kalimtan ang ganiha atong pahinumdom ni Pastor Colegado ang atong World Pathfinder Day. Is 75th, and I believe the world is really busy. Yes. And our Pathfinder is really busy mga kapaglaom. Naamay lahi-lahi sila nga mga ginabuhat no, but bisan paglahi-lahi, they have one mission. Yes, kapag laom no, importante gid kay ang World Pathfinder Day kay isa pud na bitaw ang Pathfinder mismo kapag laom daghan jud kaayo og kanang gina-train sa ato. Kamantay po katong story sa Facebook kapag laom? Yes. Kapag laom rin nga wala karon at wala na to makaubang karon si kapag laom maker kay siya rong amahan po dito sa Golden Boulevard nga school nga nag-attend siya karon para sa World Pathfinder Day. How was your experience sa kapag laom Reniel being a Pathfinder before? And I believe dili man gid mawala sa to. Once a Pathfinder, always a Pathfinder. So what is your experience? Say mga kanang dili nimo malimtan nga experience nimo. Ang di na ko makalimtan gud mga kapag laom kana yung camping. Kamang-kamang. Kamang-kamang gud. Sa una ako ang katong first year pa kita pay pakamang-kamangon dito. Pagka third year na fourth year kita na pay manugo. Okay, kamo na pay kamang officer na ta. So, bibo kagaya na nga experience para sa itong mga kabatanunan ang Pathfinder. And kapag laom no, kana gyud siya nga training bitaw, maskin bata pa ta, kana high school pa ta, elementary pa ta, pero kana nga mga training sa Pathfinder madala gid nato pagdako. Parehas kapag laom katulaging social media post nga nakita nato sa Facebook ang pagtabang bitaw ato kapag laom sa mga nursing student. Praise God gid kapag laom nga naa sila didto ato nga place. O mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang mga nagkalain-laing positibong balita ug sugilanon sa paglaom. Kini inyong boss nga igsoon, Reniel Capon. Sugilanon nga makahatag ratog kadasig og kaligon sa atong pagtuo. Kini yung kapaglaom Annaliza La Victoria sa kanunay nang hinaot nga mga pulong sa gugma magpatig-ibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi karong tuig 2025
pauli sa atong matuod nga puloy-anan kinyong kapaglaom Miguel Ayasha Dumancas. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.